Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay hinggil sa issue ng we support probe on PCSO executive slay case and no to fraternity hazing. Sumailalim ang lumalalim ang nangyayaring probe ngayon sa Kongreso kung saan pinaiimbestigahan muli ang nabuklat na kaso nitong PCSO executive slay na pinakakasuhan ng Quadcom panel ng murder sina former Colonel Garma at Leonardo. Di mo ay sila itong nag-utos sa pagpatay sa dating PCSO Executive Bayuga. Yun. So yun, dito yung ating tinunghayan topic na regarding doon sa paglalim ng investigasyon na ating sinusuportahan, yung nabuklat na ginawa nilang pagpaslang kay Executive Bayuga na dito sa investigasyon ng drug killings and connection sa sa Pogo. So ngayon ay nabuklat nila itong kasong ito. So ngayon ay kung mabibigyan nila ng hustisya, maaari ngayon ay at kung may kakawing nila yan dito sa sinasabi ng investigasyon sa drug killing, tingnan din nila yan ay related dyan or yan ay isolated na ginawa nitong mga sinasabi na naimbestigahan nila or sila nga ay talagang involved dyan o maaaring sila ay napaparatangan lamang o dinadawit. So ipinahayag ng witness na si Colonel Mendoza ang nasabing bumuto sa kanya ni Garma at Leonardo at umahanap sila ng hitman upang patayin itong nasabing general at dating executive ng PCSO na si General na Bayuga. So pinababantayan ngayon ng ating PNP Chief Maribel itong si Colonel Mendoza sa probe nito dahil sa nasa peligro ang kanyang buhay sa payag na bilang witness. So iniimbestigan na rin ng Internal Affairs or AYAS itong kasong ito for administrative case at maging NBI nag-reopen na rin sa kaso nito. So, ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng probe over Bayuga, kiling sa ating sinusuporta ng pagbibigay ng hustisya sa kanya at investigasyon at imbestigahan ang pagpatay nito kung anong kinalaman ito sa drug killings on the Duterte drug campaign. Kung ito ay isang isolated case mula dito sa kanilang nahalukay na ito from the investigating Garma and other kernel from the killings, parang may nahahanap pa na ibang pampatay na ginagawa ng mga ito. So we hope ay makatarungan na mabuksan yung kaso at mahanap talagang itong mga taong ito ay siyang involved or else hindi naman sana sila sinasali bilang para lamang idiin o pasamain, parang ganun. Ang probe at re-investigation sa nangyari ay kay dating PCSO Bayuga ay we hope makamit ang hustisya para sa kanya at family nito. At the same time, malinis ang anin ng PNP over this kind na tinatalo nila ang mga kabaro nila for whatever reason o self-interest at hindi legal na pag-atter sa mga abusado at iwaling nasa PNP official man o hindi. So we pray ay may mapatunayan at mabigyan ng hustisya ng Quadcom ang drug killing sa bansa at maging sa Pogo at mga related cases sa kanilang probe. God guides you in fair justice. Sana ay malutas ng ating probe ng Quadcom yang sinasabing drug killing na yan. Gabay kaya ng Panginoon Diyos. Sana ay
So, sana ay naging mahusay ang inyong ginagawa na dito sa inyong pag-imbestiga na ito na mayroon pang iba pang ginagawang pangumaslang itong inyong maliban doon sa related drug killings. So, related din sa drug killings, maaari itong issue ito. So, kaya o ano mang gambling related relation para sa inyong kampanya na yan ay sana kayo ay nagabayan ng banal na Panginoon Diyos para sa makaturungang hustisya laman para mapatunayan ang mga dapat patunayan over doon sa sinasabing drug campaign ng mga nakaraan. So sa ibang balita naman ay ating nakalap ay kinundi na at pinaalis ang ating mambabatas at Justice Secretary Remulla ang hazing sa mga fraternity. Kung hinihikayat nila natigilan itong ganitong marahas na pag-initiate sa mga neophytes o mga bagong papasok sa grupo ng mga fraternity. Naatulan na ng 10 taon ang akusado sa hazing sa UST sa napatay nilang neophytes nila. So ang latest naman ay sa Central Luzon na 18 years old patay din sa hazing. So yun, yan ang panawagan ng ating mambabatas at ni Secretary Remulla sa DOJ Secretary na sa mga fraternity ay iwasan na yung hazing. Kasi nga, sundin ninyo ang anti-hazing law at para hindi na maulit pa yung mga ganyang klase na mga nadidisgrasya, napapatay nila yung kanilang miyembro, mga neophytes. So ayun, kulong 10 taon, habang buhay. 10 tao habang buhay silang kulong doon sa nangyaring hazing UST. Yung ano bang tawag, Aegis Juris na fraternity na 10 miyembro nila siguro leader nila yon na involved dyan. So habang buhay. So sana hindi mangyari pa yan doon sa mga ibang fraternity na mayroong initiations na nagkakamali. Yung latest may isa teenager 18 years old sa Central Luzon. Yun, patay din sa hazing. So yung ganon hindi nyo mang gustong patayin yun at inyong na disgrasya, ayan ang problema, di ba? Makukulong kayo. Pananagutan nyo yung inyong nagawa. At murder ang kaso dyan sa anti-hazing law kahit ninyo sinasadya yan sa anti-hazing law. So lumalabas na kapag napatay nyo yung inyong mga neophytes, murder ang magiging kaso nyo, lifetime imprisonment. So dapat hindi nyo sirain yung buhay ninyo, lalo na dun sa mga nasa pamantasan, mga nasa eskwelahan, ng mga organisasyon na hindi ninyo dapat na ginagawa yung klase ng malupit na initiations. Dapat ay magaan lamang na mga pinagagawa o para makasali. Halimbawa, tumulong kayo sa government projects, halimbawa tree planting, yan, yung environmental cleaning, mga ganyan dapat ang gagawin nyo na maaaring initiations para makapasok sa inyo. Dahil yun naman yung ilang layunin ng kapatiran ng mga ganyan na kayo magtutulungan, magpoprotektahan, but you are not protecting your brother para sa kapatiran, kundi sinasaktan nyo sila at maaaring madisgrasya nyo pa sila. So yan ang masama dyan. Kaya dapat maiwasan yun. So sana ay magabayan ng ating mga kawani ng pamahalaan yung ating mga fraternity na yan. At maging lesson sa kanila itong mga ganitong klase na napaparusahan na yung mga ganyang mayroong pagkakamali para maging eye-opener ninyo na medyo bawas-bawasan ninyo o tigilan nyo yung marahas o malupit na hazing initiations. At ito na may pinagbabawal na. Sana sundin ninyo yan para hindi kayo maka-disgrasya ng inyong mga miyembro. Instead, ibang klaseng pagpapatibay ng samahan. Kasi yung pagkakaroon ng kapatiran, parang ginagawa mo siyang kapatid eh. Brado, parang sinasaktan mo naman, di ba? Hindi makapagpapatibay yon ng inyong samahan para parang na kayo nagbablog compact para mga sinauna ng panahon, magbablog compact kayo kasi magre-revolusyon. Hindi naman nagre-revolusyon. Noong unang panahon, wala nang binalikan yun pag sumali ka ron, kaya halos nagbablog compact na sila ron. Ito, ordinaryong organisasyon lang kayo.
para magkaroon kayo ng samahan. Kahit hanggang tumanda pa kayo sa brotherhood na yun. Pero hindi nyo kailangan ng ganung klase ng mga initiation to have a very strong brotherhood. So yung magsama-sama kayo may mahusay na prinsipyo, magpapatibay sa inyo yan. Lalo na may mga programa kayong ginagawa na nakatutulong kayo sa eskwelahan, lalong-lalo na sa outside community. Yan. Diba? So dapat ganoon ang inyong vision at ginagawa nyo sa inyong organisasyon. So ang ating boses dito ay makisa tayo sa batas na anti-hazing law at ikayat ni Justice Secretary Lumulya at Senator Zubiri o mga batas laban sa hazing na isinasagawa ng mga fraternities. Hindi ito mahusay na initiations to strengthen the group or said brotherhood o kapatiran kung saan sinasaktan lang nila ang kanilang miyembro o ginagawa nilang kapatid at hindi pagtatanggol at mabuting pagkakaisa ito na dapat makamit ng isang fraternity members o ginagawa ng isang fraternity. So, di ba? So, parang para kayong gang, magiging gang yung ganun. Kapag ka ganun yung gusto ninyo na kapatiran o maigting na pagkakaisa. Kasi hindi naman, kasi para usually, yung nagiging ehemplo, pag minsan sa mga high school, parang away-away, protection doon sa eskwelahan, away-away, ganun. So, nauwi sa ganun. So, sana hindi ganun yung brotherhood na nagiging ganun kasi yung ibang mga nagiging pananaw o nagiging tingin. So, syempre, yung iba hindi naman ganun yung kanilang pananaw, kundi talaga magkaroon ng mga sinakapatira. Pero, kung may mga initiations na ganun na nalalaman, hindi kasi magandang tingnan. Na, kasi, parang tinitingnan nyo, titibay kayo, kasi, kapag ka parang nag-blood compact kayo, pag napag-away kayo, matibay kayo. Walang iwanan. Hindi sa pamamagitan mo, walang iwanan kapag napag-away ka. O protektahan mo yung kasister mo. Diba? So, sa pamamagitan ng isang mahusay na prinsipyo, mahusay na pagkakaisa, doon kayo magiging matibay. Para hindi sa pamamagitan ng ganun. Kasi hindi naman kayo, parang sinuuna pa naman, mag-blood compact kayo, mga ganun tipo. Susulat mo yung pangalan mo sa para go-go, di ba? Hindi, di ba? So, I think so, bilang ating pananaw yun. So, kayo ay may sarili niyo pananaw, pero ating hikayat din, na bawal nga at hindi naman nakakabuti sa tingin natin na maaaring disgrasya mo nga. Di ba, sana kung panay nakalulusot na hindi nyo na nadidisgrasya o nadidisable yung mga napapadel nyo, yun, diba? Or mabigat na bagay, hindi lang paddling. Kasi yung paddle, pwede mamatay mo yung hindi lang dun sa hita o sa parte ng para mamatay yung mga brother mo, or else ibang mga bagay, pwede mag-disable mo kasi kung napasama yung tama nung sa mo, pwede mabaldado ka, diba? Mahirap. Sinira mo yung buhay ng kasama mo, hindi mo siya tinulungan makapag-aral, hindi mo siya pinotektahan dun sa eskwela kung meron mang bubuli sa kanya ron, or else wala siyang pera, pamasahe, pamuwi, diba? Mga ganon, wala siyang pamatrikula, natulungan mo siya, hindi, kasi ginulpi mo siya, napatay mo pa. So hindi na kailangan na saktan nila ang isa't isa para maging matibay sila, na parang blood compact na mga bayani noon. Sapat na ang makakapagkakaisa na halimbawa sa rescue mission, kung may sakuna, o charity work, sa assisting na above. Lalo na mga estudyante pa lamang kayo, and even not in school, dapat no to hazing. So yun, di ba? So yun. So yun atin na suggestion din at suporta doon sa ating mga babatas, sekretary mo, at mga magulang na mga naghinanakit sa mga nangyayari sa kanilang mga anak na disgrasya doon sa inyong mga organisasyon. So hindi parang tingin nyo kasi may mataas kayong kalidad kung nakadaan kayo doon sa ganung klase ng mga bagay. Hindi yun. Kasi hindi mo magiging sandir ang dikit yun. Manimaw sa isang bagay kung paano kayo magiging mahusay na magka-brother hanggang sa banda ulit. Magtutulungan kayo sa buhay, magtutulungan kayo sa eskwelahan. Even to, dumating sa punto na mayroon kayong kagalit, ay hindi naman dapat din yung prinsipyo, kasi ang aral ng ating Panginoon Diyos, sumunod tayo dun sa pamahalaan. Ang aral ng Panginoon Diyos, mahalin natin yung ating mga kaaway. So dapat hindi magiging prinsipyo ng isang fraternity kapag mayroong parang bumabastos doon sa kasister mo, susugurin mo, Google Pay mo, rumble, di ba? Usually naging ganun eh. So kaya hindi dapat ganun. So muli ay ang kaliwanag ng Liban ng Santa Maria ay magliwanag sa bansang Pilipinas
mula doon sa pamahalaan, sa bayan ng Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng buti, matuwid, tugunin yung karapatan, mamahala ng patas na hustisya. Iwasan yung korupsyon, pang-aabuso, katiwalian. Yung mamamayan, sumunod tayo sa pamahalaan. Iwasan yung paglabag sa batas. Iwasan yung paglaban sa pamahalaan. Suportahan yung mabuting pamahala. Pagpapaunlad ng ekonomiya, patas ng hustisya, karapatan patas. So kayo, makapumuhay tayo ng maunlad, mapayapa. At sa lahat, makapanambalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos na yan ang gusto niya sa ating lahat. So yun, muli, sana ang The Critics Promotions ay konstruktibong ang ating The Critics Promotion ay nagsaboses naman ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkong ito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.